Imbis na huhupa, mukhang liliyab pa yata ang kaguluhan sa gitnang silangan. Halos 2 linggo matapos ang pag-atake ng Iran, tila handa na ang lahat para sa inaabangang resback ng Israel. Amerika magpadala ng anti-ballistic missile defense system at 100 mga tropa para idepensa ang Israel. Una nang nagbabala ang defense chief ng Jewish state na isang mapaminsala at mabigat na ganti na di malaman kung saan nagmumula ang malalasap ng Islamic Republic dahil sa ballistic missile barrage noong October 1. Noong nakaraang araw, nilumpo ng umano'y cyber attack ang mga sensitibo at mahalagang pasilidad ng Iran tulad ng mga government offices at maging ang mga nuclear sites. Ito na kaya ang patikim ng Israel sa kanyang ganti laban sa Iran o may aasahan pang mas malaki, malawak at mapamuksa? Ano naman ang pakay ng Amerika at naisipan nitong magpadala ng isang battery ng kanyang pinagmamalaking THAAD missile defense system at mga sundalong kano sa Israel? Sasabayan kaya ng US ang Israel sa balak nitong pagpulbos sa rehimeng namumuno sa Iran? Yan ang ating tatalakayin sa episode na ito. Matapos ang 12 araw mula ng paulanan ng 200 ballistic missiles ng Iran, ang mga syudad ng Israel, mas lumaki pa ang posibilidad na sisiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan. Nanggagalaiting nagbanta ang mga opisyal ng Jewish state na di palalampasin ang ginawang pag-atake ng Islamic Republic. Kahit mukhang nagpatumpik-tumpik ang Israel sa kanyang planong pagganti, pinalawak naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang larangan ng digmaan. Maliban sa Gaza Strip at Lebanon, tinarget din ng Israeli Defense Forces ang mga galamay ng Iran sa Syria at Yemen. Ngayon, isang fronte pa ang binuksan ng Israel. At ito ay ang pagbangga sa ulo ng mga militanteng grupo na naghahasik ng gulo sa Middle East. Marami ang humanga sa katapangan ni Netanyahu. Pero marami din ang nagparatang na sadyang wala siyang balak na paupain ang tensyon. Ito'y kahit pa mismo mga opisyal ng Iran ang humingi ng saklolo upang tensyon ay maibsan. Habang nakikipag-usap si Netanyahu sa kanyang gabinete kung anong resback ang kanilang ipupukol sa Iran, nagkumahog naman ang Islamic Republic na humingi ng suporta sa ibang mga bansa. Una rito ay ang high-profile meeting ni na Iranian President Masoud Pezeshkian at Russian leader Vladimir Putin sa Turkmenistan. Sa tagpong ito, pinagtibay ng dalawang mga leader ang pagkakaisa at pagtutulungan ng kani-kanilang mga bansa. Ipinahayag din ni Putin ang kanyang balak na isang New World Order kasama ang Iran at iba pang mga estado na salungat sa US at mga kaalyado nito. Wala mang military agreement na nadigkis pero nakakabahala para sa marami ang timing ng pagkikita ng dalawang leader. Kilala kasing supplier ng mga Shahid drones na gamit ng Russia sa Ukraine, ang Islamic Republic. May mga report din na pinadalhan ng Russia ng kanyang makabagong anti-missile defense system tulad ng S-400 ang Iran bilang paghahanda laban sa Israel. Wala mang kumpirmasyon pero di maialis ang posibilidad na ito. Posible umanong humingi ng tulong ang Tehran sa Moscow kung ikakasa talaga ng Tel Aviv ang kanyang bigwas at dihado sa labanan ang Iran. Nitong linggo, wala pa rin kumpirmasyon ang Israel kailan at anong uri ng paghihiganti ang kanyang gagawin laban sa Iran. Di rin natuloy ang nakatakda sanang pagpunta sa Amerika ni Defense Minister Yoav Gallant. Marahil dahil kailangan pang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang laban sa Iran. Gayunpaman, nagkausap sa telepono sina Netanyahu at US President Joe Biden na pag-usapan umano ang hiling ng US na sana huwag nang galawin ng Israel ang mga oil at nuclear facilities ng Iran. Walang sinabi kung pumayag dito si Netanyahu. Kaya nang inanunsyo ng US Defense Department ang pagpapadala ng advanced anti-ballistic missile battery sa Tel Aviv, nagbanta ang Iran
na di sasantuhin ang Israel. Ayon kay Major General Patrick Ryder, tagapagsalita ng Pentagon, di ito ang unang pagkakataon na ma-deploy sa Israel ang tinatawag na Terminal High Altitude Area Defense o THAAD system. Una itong dinala sa Israel noong 2019 para sa isang military exercise kasama ang IDF. Pero ngayon ang unang pagkakataon na masusubukan ang galing nitong sumalag ng mga ballistic missile sa isang totoong pag-atake. Katunayan, kasama ding ipapadala sa Israel ang halos 100 mga tropang kano na siyang magtitimon sa isang battery ng THAAD. Bakit kailangan pa ng Israel ang THAAD? Gayong mayroon na itong inagyayabang na Iron Dome, David Sling at Arrow defense system. Ayon sa mga eksperto, tunay na magaling at modernong pansalag ng mga misil ang tatlong missile defense system ng Israel. Pero napansin ng mga opisyal doon na may nakalulusot pa rin sa daan-daang mga ballistic missile na umulan noong October 1 mula sa Iran. Sa makatwid, di 100% na protektado ang mga mamamayan ng Israel ng kanyang missile system, lalo na sa mga ballistic missiles ng Iran na libo-libo ang dami. Sa tatlo, pinakamababa ang kapabilidad ay ang Iron Dome. Sa range nitong 70 kilometers, kaya lamang nitong salagin ang mga rocket na may tayog na 10 kilometers. Ang David Sling naman ay pwedeng sumangga at magpasabog ng mga paparating na cruise missiles at ballistic missiles kahit ang mga ito'y 300 kilometers pa lamang ang layo. Kaya nitong sumalubong ng mga target sa tayog na 15 kilometers. Parehong kaya ng dalawang missile system na sundan ang 1,100 na mga target. Pinakamalakas sa indigenous missile defense ng Israel ay ang Arrow series. Kaya nitong pumigil sa mga target sa distansyang 2,400 kilometers sa taas na 100 kilometers. Ibig sabihin, maaari nitong salagin ang mga missile kahit kakalunsad pa lamang mula sa Iran. Ang dalawang bansa kasi ay may layong 2,000 kilometers sa bawat kabisera. Gayunpaman, humingi ang Israel ng tulong o kusang nagboluntaryo ang US na ma-deploy ang THAAD doon. Ano ang magiging implikasyon nito? Marami ang nagsasabi na imbis humupa, sisiklab pa lalo ang kaguluhan. Sa desisyong ito ng US, nagbabala si Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na wala nang sasantuhin ang Iran. Ipinaalam na rin ito sa US ang kanilang plano na re-respack sa Israel kung itutuloy nito ang pag-atake. Mukhang ayaw na rin talagang magpaawat ng Islamic Republic. Nagbanta rin maging ang commander ng Rocket Force ng Islamic Revolutionary Guards na si Amir Ali Haji Sadi. Sa patuloy na pag-igting ng tensyon sa gitnang silangan, marami ang nabahala at nagtanong, hanggang saan hahantong ang kaguluhang ito? Ito na kaya ang totoong mitsa ng ikatlong pandaigdigang digmaan?